pinaka madrama kong encounter, Master, una yan kasi nangyari yan sa akin, unang beses yan sa may Hulo. Bali, cordon na namin yung kalaban, pull out. 7 days operation yun, tapos 2 days lang na-consume. Pull out. Parang sinayang mo yung pagod mo ba? Pagkatapos nun, ito yung kwento ko. Yung encounter namin nga sa may Makalang. Yung ipupull out ka. Doon ako nakapag-isip talaga na umalis na sa serbisyo. Kasi parang walang kwenta yung pinaglalaban ko. Yung parang ganun. Kasi makukuha mo na yung tapos namatayan ka na ng tropa, ipupull out ka lang. Yan yung sinasama ng loob ko nun. Kaya medyo napilitan ako parang magpa-discharge ako, parang walang kwenta tong Pero nung naging si Presidente Rodrigo Duterte, doon na medyo ako na immoral kasi sa Marawi na encounter, walang bawal na doon. I-share ko lang sa inyo yung unforgettable encounter ko sa lugar ng Basilan, sa Makalang, tipo-tipo. Bago ito nagsimula, galing pa ako ng schooling. Anong taon niya? 2015. Ako na lang yung inaantay na doon sa task org namin na makumpleto yung team na lalakad. December 12, dumating ako sa Basilan, galing ako ng Bulacan. Tapos noon, prepare ng gamit. Biglaan to, kaya karakara sa gamit kung ano. Pagkatapos, pagdating ko doon, deploy kagad. Bali to siya, may target kami na HBT, target talaga. Ano yung info na yan? Yung info talaga yan bago yung wala pa ako sa briefing, wala talaga ako sa briefing, kay diretso kaagad ako lakad. Galing Tapos yung target HBT, HBT, pero hindi ko na alam kung sino yun, nakalimutan ko na ang pangalan. Bale, yun siya, ang naglakad, special, Operation SOCOM na yan, ang naglakad, kompleto. Ranger, LRR, SF, Marsog, Nabsog. Kompleto yun. Tapos may may 18 IB pa kami na kasama. Ngayon, December 15, mga December 15, yun yung movement namin papuntang Makalang. Drop off namin doon sa may tulay, tapos naglakad. 100 meters halt, planning. 100 meters na yon. Sa 100 meters na yon, andun na yung kampo ng kalaban. Kung maingay na kami, naririnig na nila kami. At hindi talaga alis yung kalaban doon. Ganun yung labanan dun sa Basilan, basta may kampo sila, hindi yan sila alis. Ngayon, start na kami. Papasukin na namin. Ayun, 100 meters, naupihan niyo po sila doon, nag-observe po kayo. Nakakapag-observe na yung mga mga sniper namin, nakapag-observe na andun talaga sila. So, sniper, pero that time, hindi ka pa sniper, Master, no? That time, hindi ka pa sniper. Bagong graduate ako, pero kulang nga sa gamit, kaya M16 na yung gamit ko. Okay. So, nung nakita na yung kalaban doon sa 100 meters, paano na siya nakikita? Bali, nun siya. May kasama pa pala kami mga simba, tangke. Parang conventional war ang ginawa sa amin, ganon. Paglakad, ang movement namin,
Naka line formation, naka ano? Tawag ito. Straight hat. Oo, nakalakad kami ng ganun. Anong klase ka rin? Ano lang siya, medyo pangat lang konti. Masukal o may mga ulo? Ano lang, rabiran lang yan doon. Tapos mga nyog. Bali mag-move kami ng mga nasa 50 meters pa lang. Bagbagan na. Totoo ang sinasabi nila na yung 100 meters mo, buting lang na maghapon dyan. Sa maghapon namin, malapit na kami makapasok. Pero sa sawing palad, na doon ako namatayan ng CO. Si Captain Cordero. Tapos, sumunod pa, na wounded, 3 kong tropa, at isa pang kabats ko na wounded. Dumaan mismo sa harapan ko. Nagsabi na, "Ching, may tama ako." So, sa sobrang galit ko, napaiyak na lang ako. Kasi marami nang wounded sa amin. Pati yung Marsog, may 2 wounded din. Mga tama sa ulo. Pagkatapos noon, pati sa first company, meron na rin. May mga wounded na rin. Kaya, So yung nawundit siya, kung tayo mo yung sabi niya, yung tama ko. Saan yung tama niya? hindi ko lang alam kung saan ang tama niya, pero ang sabi niya, basta may tama daw siya. Pero naka-base yun siya. Sa likod kasi yun sila ng Simba, sumusunod. Sinabihan ko na huwag kayo dyan at may pumipitik na kalaban sa sa may 1 o'clock natin. Makikita kayo. Bali 5 sila doon. Ngayon, ubos sila na wounded na 4. Tama yung isa sa paa. 2, hindi ko maalala. Pero ang tama ng kabats ko, tumakbo sa tumakbo sa harapan ko. Kasi nakadapa din ako doon. Ngayon, sabi niya may tama ako. Gawin yung putukan nun. Gawin yung putukan. Tapos yung isa ko kasama na bali ako noon assistant team leader ako doon. Ngayon, yung team leader ko andun na sumabay sa Simba. Yung nung nagka-wounded na, nag-exit din siya sa likod. Matagal pa rin putok lang ng putok. Mga anong oras yun, mga alas 10 siguro, alas 11, mga ganun. Tapos mga hapon, mga alas 2 o alas 3 na siguro, yun na namatay yung CO namin. Tapos yun na sila nagka-wounded na. Pumuputok din yung Pumuputok ng Simba. Bali, ang kalaban din na meron talagang meron kami nakikita na takbo-takbo. Hindi siya magstay sa isang lugar ba. Tapos yung mga sniper namin noon, marami na rin natumba. Ngayon, malapit na namin mapasok. Yun na, marami nang umaaray sa kalaban. Kasi may kanyon na Bali nakaliter C yung kalaban, kaya sa 100 meters na yan, hindi talaga namin dikitan niya ng maghapon. Correct sir. Hirap talaga. Kahit may pa kami, may Simba pa. Kasi may mga nakalay din sila na mga IED sa dadaanan namin. Ngayon, yung umaaray na yung kalaban at nakikita na rin ng mga sniper namin no na mga naka-tiger suit na yung suot ng kalaban, yung nadadali nila. MI na yon. Nag-declare na yung yung mga sniper namin na may MI na sumali.
Pagkatapos noon, may nasilip ako doon na isang tao, mga 200 meters. Doon ko pinutukan ng double tap. At doon ko nakita na natumba ko talaga. Tapos noon, nung malapit na kami, mga 20 meters na lang sa target, bigla kaming pinull out. Medyo nagtampo doon ako sa master. Nagtampo ako doon. Kasi sa grabing paghihirap namin na malapit na namin makuha yung kampo ng kalaban, bigla lang kami pull out. So ano nangyari doon sa kuwan? Yung nakita mo na natumba, yung napitikan mo ng kuwan, hindi mo na siya nakuha pa? Hindi ko na nakuha yun, Ter. Mga nasa 150 o 200 meters yata yun siya. Bakit Yung- yung Ang presidente kasi natin noon, si Pinoy Balati, yung parang tumawag ata sa taas na magpistok, daw wala pistok. So ongoing yung bakbakan niya doon, samantalang ongoing din yung requisition doon sa kuwan. Parang ganun na sir yung nangyari. Bawat, 20 meters na lang. Madikitan na lang namin yung, yung pwesto ng kalaban. Kampo yun Kampo yun. Ngayon, yun na, ang kanyon pumapatak na sa mga pisto nila. Medyo na umaaray na sila doon. Doon na nagsimula yung sinabihan kami na pull out muna, atras. Lahat atras. At ma-pistok daw at panibagong posisyon o Ngayon, nagtambay pa kami ng atras kami. Bali, iniwan namin, di ba? Iniwan namin yung kampo na yun. Hindi kami dito sa may, namin talaga, sa pinagtambayan namin na 100 meters. Lumis pa kami dito, kunti, sa may, mga 100 meters tinata pa galing dun sa posisyon namin. Ngayon, standby kami doon mga 3 days. Tapos, pinasok namin ulit. Di ba parang, may laman na naman ulit. So imbes na wala nang kuwan, parang Bis na wala nang kalaban sana doon. sinapakanan Mm. ng kampo. Ano pala, napatakan na ng kanyon. Withdraw mo na kayo. Withdraw mo na. Kasi wala. Parang kuwan. Paano yun? Paano sinunitin? Ang dami-dami yun. Kasi kawal gusto ko na bukok na wala. Paano yun? Basta ang nagdala sa amin noon si Sir, hindi, yung battalion commander natin. Si Sir Suderio. Sir Sudelio. Oo. Tapos nire-na. Kumabot ka na sa inyo na huwag na magpuputok. Atras na. Atras na. Nung that time na atras na, siyempre, nawagitan ka ng bakit. Hindi ka pa eh. So, hindi ka ba nagtanong bakit tayo atras o ano, reason? Yun nga yung sabi, hindi ko alam kung, pero kung ang sabi nila, pistok daw, yung pistok. Tapos magpanibagong Bagong plano. plano. So, doon na tayo sa nagtago kayo after 3 days. Nag-sidestep lang kayo. Side step lang. Tapos, ano nangyari doon? Anong plano na naman yung nagawa? Wala Ano namang mission nung nag-sidestep kayo? Pinalikan nyo na naman. yun. Pagkatapos, balikan na naman namin ulit yung pwesto kasi kukunin yung kampo. Tuloy mo yun. Ngayon. Medyo na, may pa pala, medyo nagtampo yung CEO ng doon, ng first company. Si Sir Rosario. Medyo nagalit siya doon. Kasi may namatay na naman. Namatayan kami. Wundidan, kadaming wounded. Tapos ganun yung pangyayari na hindi mo talaga matanggap na makuha mo na yung kampo.
Tapos biglang pull out. Ah, kahit sino magtatampo talaga. Hindi namin alam kung ano ba talaga tong gira dito sa Mindanao. Ang ganun ba? Pagkatapos nun, di ba, ano namin tar? 3 days, 3 days, pasok na naman kami. Di, may laman na naman. Kaya, Tutukan na naman. tukan na naman. Kanyo na naman. Kaya, pero ano na siya namin nang nag-decide kami na medyo ano lang, parang kukunti na lang yung ano, yung pagpasok namin na pangalawa, parang kukunti na lang yung nag-entertain sa amin. Nag-decide na yung LRC yung papasok una. Yung pagpasok, ano din talaga, daan-daan din kay lahat nga may dadaanan namin, may mga IED. So, yun. Pagka, ano yan, mga alas 3 o alas 3 ng umaga namin yan. Alas 3, pro na hit data namin yun, mga, ano lang yan mga 100 meters. Matagal din, mga 4 na oras, ay 4 na oras, mga alas 4. Isang oras din namin na may medyo nadikitan yung kampo. Kasi may resistance din malaman. May ano pa. Ngayon, napasok na. Doon na namin na ano, na clear yung kampo. Kaso lang sa pag-clear, wala nang kalaban na woundedan na naman kami. Nasabugan na naman ng ID. Yung LRC na naman. Pag clear nila ng bahay. Medyo ano talaga, ganun talaga yung buhay natin. Ano yun? Yung bala nyo, kumusta naman yung bala nyo? Hindi namin nag-resupply ng bala. So, sa ano doon? Na-clear nyo talaga yung area? Na-clear namin yung area. Wala na. Wala nang kalaban doon. Walang bala doon. Baril. So, may mga yun. Walang body count na. Mga ano lang, sinipin, gano'n na lang yung mga Wala. Kasi yung sa unang pasok namin, doon talagang maraming natumba sa kanila. Pinulot mo kami, maraming natumba yung sniper namin doon. Pero yung pag-pull out sa amin, wala na. Nakuha na nila yun. Yung mga katawan ng mga patay nila. Kasi, 20 meters na lang yan, oh. Sabay pull out, makukuha talaga nila yung mga patay nila. Ganon. Kaya wala kaming nakuha doon. Mga documents lang doon sa mga bahay lang yung naiwan nila. yung mga wali naman na ano naman agad. Ano naman. Pero yung sa Marsog, yung may tama talaga sa ulo, hindi talaga umabot. Patay din talaga siya. May isang patay doon. Sa Marsog. Bali, 2 yung wounded ng Marsog. No? Hindi nakaabot yung isa. Patay din sa hospital. Ano na mo doon? Dagdag. Yan naman, sir. Okay. Sa pagdadala ng tao, as Platon Sergeant na ngayon, o Squad leader ako ngayon, sir. tama pala no, kasi squad ang gamit nyo dito. May platoon sergeant bang kami, pero nasa squad, ano pa lang kami, squad leader. Squad leader parang siya. Siyam squad. Ang sa amin, 4, 5 squad niyan. Dito sa sniper, sa unit ng sniper. Master. Sa pagdadala ng tao, ano yung karanasan mo? Pagdadala ng tao sa encounter mo? Sa pagdadala ko ng tao nung naging team leader ako, ano lang, i-advisean mo lagi yung lead scout mo, kung kaya mo, kayo yung leading, kung positive yung target, ano talaga, wag magpauna. Tapos yung, i-ano mo talaga sila, nasa safety sila, para
Yung, kasi kung madalihan ka dyan ng ano mo, ng ka-teammates mo, medyo mapilay na yung ano nyo dyan. Medyo malumural na kayo. Pero hanggat maaari, ang ina-advise ko sa mga ano ko, ka-teammates ko, alerto lagi. Tapos, yun lang, basta sa operation. Tapos, pagbaba, meron yan na may pahimural, magpapaalam ako niyan. So, ano, para maano ko yung ano ng moral ng teammates ko. Kailangan ba talaga yun? Kailangan sa red para ano din yung ano, repress din ang utak ng tao mo na hindi lang puro operation yung nasa isip niya. Ano yung buwan? Masasabi mo? Ang accomplishment ko dito ngayon sa 21st At isang unit. at sang unit, Nakailang unit ka na ba? dalawa lang sa red, yung 8 company at ano lang, Itong, 21st so ano company. yung buwan? Masasabi mo? Pagka na sa Ang dati sa 8 company, yung naambag ko doon sa kumpanya namin ay yung pagiging mabuting ano doon, sundalo doon sa 8 company. Sinusunod ang mga utos ng mga senior. At dito naman pagdating sa 21st company, at medyo ibang level na rin dito. Halos galing kami ng iba't ibang kumpanya nung bago nag-open ito. Hindi mahirap man mag-adjust kasi halos naman lahat ranger. Yun lang, gampanan lang namin yung trabaho namin ng tama. So, ano yung buwan? 500 pounds ka lang. Explosive. Yung galing mga ano. Yun yung, Parang ano no? yun yung malungkot ko na, ano, yung, nagsabi talaga ko sa sarili ko na umalis ng serbisyo. Parang pelikula siya na. Parang pelikula, parang nag-shooting na kayo doon. Ano ba yun? Parang ganun nga, Master. Kasi, cut mo na. Cut mo na, atras mo na. Malapit naman kung maubos mo. Mawa. Paano yung muna natin? Kaya, Master. Parang gano'n, di ba? Gano'n yung nagiging, ano nyo sa utak siguro nyo lahat. Siguro doon. Halos man lahat nagtampo din talaga. Kasi malapit na eh. May namatayan pa kami. Tapos mawundidan ka. Kabats mo. Hindi mo alam kung buhay ba yun o patay kasi dinetso sa ano. Mas lalo na yung kabats mo. Umiyak sa daay. Dumaan na tapos nagsabi may tama siya. Parang masama talaga sa loob mo. Na hindi mo siya maiganti. Parang ganun ba? Kaya, yun yung pinakamalungkot na ano ko sa inkwentro talaga. Parang wala na akong gana, ganun. Sa akin naman. So, kung may malungkot, siguro. Masayang inkwentro, sir? Masaya ang naranasan. Masaya ata yung Anong pinakamasaya? Yung masaya yung mararamdaman pag masaya, sir, sa may Marawi. Kasi tapunan ng granada doon eh. ano? Doon nanginig yung tuhod ko. Pero masaya kasi tatapunan mo ng granada kalaban, babalikan ka rin yan ng granada na umuusok, na kulay puti, tapos yung sasabog may barya na. Yung sharpnail niya, puro barya. Yung ginagawa nila na granada. Pag tinapon siya, uusok yan, kulay puti. Boom! Galabas yan, mga ano yan, mga tusok-tusok sa mga piso, mga 5 piso. Yun yung ginagawang sharpnail nila. Ginagawa lang yung sharpnail. Parang gano'n na rin.
Hindi. Tapon Mm. pa kayo. Kung mamatay ka nga, may ano ka na, may abuloy ka na. Ganun ba? Hindi ba kayo nagsisigawan doon? Sigawan, magsigawan nga. Ayun doon. Oh, relax muna, kain muna tayo. Wala bang gano'n. Sigawan, mga ganon. Mga ganon din. Pero ang iba, kwento lang lang tropa. Mga ganon. Yung sigawan. So, ganun kalapit? Ganun kalapit yung ano doon? Ano lang kasi yan, Ter, isang building lang kayo. Yan, nangyari sa amin yun ni Master Apura. Yung nangyari din sa amin yan. Yung pader lang yung... Pakita nyo. Pagitan nyo. Pader lang yung... Pwede ka makisindi ng sigarilyo sa kanya eh. Ang gano'n na. Akala ko nga sa pelikula mo lang makikita yan, pero doon, naranasan ko na may dumaan sa harapan ko, mga 5. Pero maliit lang si pader eh. Silip-silip lang. Silip lang. Pero yung silip na yun, delikado din yun. Oh, delikado din, Master, Kaya kasi... yung butas ng- kasi may sniper din sila na magaling din yung sniper nila kasi ibang bansa yung nakalaban natin doon. Hindi man pure na mga taga sa atin talaga. May halong may mga halong ibang lahi. So, ayun, Sergeant. Tama siya. Kung naranasan mo na rin ng madisability sa pag-service mo kasi gusto mo matulong sa bayan na mission mo nga eh. Buhay ang kaya. Maris ka tayo sa. Ano naman yung pakiramdam mo sa Marawi? Kasama ka sa history ng pati. Okay din ang naramdaman ko doon sa sa naging member ng naging part ako doon sa ng Marawi, accomplishment noon. Masaya kasi pero ang isip ko noon dati makuha lang ng ilang buwan, pero inabot talaga siya ng 5 buwan. Okay din na nakapag-contribute ako doon sa Marawi na clear natin lahat yung buong area na yon.